Beloved friends, greetings in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. My name is Aubrey, and I serve as the senior pastor of the Evangelical Community Church of Abu Dhabi. I also serve as one of the representatives on the board of trustees that oversees the Evangelical Church Center, where all our churches meet. We have exciting news from the board of trustees concerning our church center, and we want to appeal to you and invite you to partner with us in the endeavor that we believe the Lord is leading us to do. This plot of land on which our churches meet, and where this building is built, was granted graciously by His Highness Sheikh Zayed in 1990. It was a marvelous work of God's providence and grace which led to the giving of the land and the building of the first evangelical church building on this site. Then, as churches began to multiply and the congregations began to increase in size and number, our predecessors saw the need for a full-scale renovation and reconstruction of the church center to accommodate the needs of the churches and the sizes of the congregations. And so, at the end of 2009, the current church building in which we meet was completed and inaugurated. And ever since then, for 15 years, our churches have been using this center to proclaim the gospel to the glory of God. 15 years have come and gone, and we are seeing that this center has been well loved and well used, which means that it is really in need of a facelift and of several renovations to serve our churches well for the coming years. So the Board of Trustees has arrived at the conclusion that the time is ripe now for upgrades and renovations to be made on the ground floor of the Evangelical Church Center. As you can see, some of our halls are quite tired and the aesthetic is outdated. They really need some refreshing and upgrading in order to serve our churches well for the coming years. With this in mind, we have decided to go ahead with a full-scale renovation of Main Hall 1, Main Hall 2, the ground floor bathrooms, and the foyer at the Evangelical Church Center. We believe that these upgrades will be both aesthetic, it will improve the lighting in our halls, it will also be functional, it will improve the acoustics of the halls, especially the acoustics of the foyer, where we sometimes are struggling to talk because there's so much noise and echo in there at times. This will improve all of the acoustics so that we can hear ourselves better, both in the halls to serve preaching and singing, as well as in the foyer to serve fellowship and conversation. Moreover, we also hope that these upgrades will improve airflow in the halls, helping us to achieve better temperature control for our gatherings. We plan to begin these upgrades in the summer when the congregation is at a low ebb, and we will be working hard to ensure that all the congregations' bookings are accommodated in various ways. It might be a little bit of an adjustment for a few months while Main Hall 1 is being renovated, and then again when Main Hall 2 is being renovated. But we hope that all of the development and renovation will be completed by the end of the year. The budget for this project is 3.97 million dirhams, and we have highly reputable and established contractors working with us on the project. The Board of Trustees is using the reserves, the financial reserves of the Evangelical Church Center to furnish 2 million dirhams for the expenses related to the project. But we want to give the churches the opportunity to partner with us in this work by taking free will offerings and collections from your congregations to meet the goal of the remaining 2 million dirhams that will be needed. So friends, we want to appeal to you, dear brothers and sisters, churches that meet in the Evangelical Church Center, that you would generously give as the Lord leads towards this work. We want to do this work to the glory of God and to hopefully serve our churches and future generations of believers well for the next decades to come. And so we hope that you will partner with us and pray with us and work with us to see this accomplished. God bless you.
No. Down. Good evening, everyone. The Lord is my shepherd. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Let us pray. Thank you, Lord, for this day. Thank you that we are here in church to learn about you. God, you are holy, mighty, and all-powerful. Your goodness never changes. No one compares to you. You are above everyone and everything else. Thank you that you are always taking care of us. You know everything about us, and you love us. In Jesus' mighty name, amen. Good evening po. Okay. Ayan, sige. Let's find our seats. And let's start to praise God. May I invite everyone po to let's open our hearts as we sing to God tonight. Huwag natin pakialaman yung mga katabi natin, and let's just focus on the King of Kings and the Lord of Lords, and let's show Him how grateful we are for the life that has transformed in us through His grace. Thank you, Lord. Sing together. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. He will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Come on, let's lift it up. Carrying our burdens. Our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, oh, oh,
will shout it out. Come on, let's shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. One more time. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh Lord, you are an amazing God. Thank you, Lord, for your presence tonight. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for being with us tonight, Lord. Truly, you deserve all the breath because you're a good, good Father. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love and the dead of night, and you tell me that you're pleasing, that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. Yes, you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. Good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you.
will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth, all the earth, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones they will sing. Great are you, Lord. Oh Jesus, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones they must sing. Isa pong malakas sa palakpak sa Diyos na buhay. Diyos na may likha ng langit at lupa. At Diyos na hindi nagbago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, you are good. You are our good, good Father. And we praise your name, Lord. We declare, Lord, your goodness, your mercy, Lord, your love, Lord God. Today, Lord, we exalt your name, Jesus, in this place. Tunay po, Lord, tinataas namin kayo, Lord, ng aming mga labi, ng aming mga puso, ng buo naming mga kaluluwa at buo naming lakas. Lord, sa oras po na ito, sa paglapit namin sa inyong presensya, hayaan niyo po, Lord, ang inyong banal na Espiritu, Lord, ang kumilos, Lord, sa aming kalagitnaan, Ama. Tunay nga, Ama, Lord, sa pag-aawitan namin, Lord, nahayag, Lord, kung sino ka, Lord, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka, Lord, nagmamahal, Lord, sa amin. Salamat, Lord, dahil pinakita mo, Lord, yung pagmamahal na yun, Lord, 2,000 years ago, Lord, when you came here, Lord, showing us, Lord, the way, Lord, showing us, Lord, how to live, Lord, a life, Lord, that pleasing you, Lord, a life, Lord, na design, Lord, at kalooban mo. Tunay, Lord, sa pagsamba namin sa gabi po ito, Lord, tunay nga, Lord, madakila, maitaas namin ang nag-iisang ngalan ng aming Panginoon, ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Lord. Salamat sa kalayaan, Lord, na mapapurihan ka. Salamat, Lord, sa kalayaan, Lord, na maitaas ka, Lord, sa aming mga boses, sa aming mga palakpakan, Lord, pag-aawitan naman, Lord, pagtugtog, Lord, ng mga instrumento, Lord. Salamat, Lord, because we have the freedom, Lord, to declare, Lord, at the top of our voices, Lord, kung gaano ka, Lord, kabuti, Lord, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, Lord, at higit sa lahat, Lord, sa aming personal, Lord, na walk, Lord, with you. Lord, sa oras po na ito, kami nagpapasalamat sa mga pagpapala, Lord, sa mga kabutihan, Lord, na patuloy mo, Lord, na ipinararanas at binubuhos, Lord, sa aming buhay. Unang-una na rito, Lord, yung aming mga kapatid, kay Charlie and Aimee, thank you, Lord, for your love and your mercy. Sa Yeshua and Company, thank you, Lord, for yung continuous, Lord, na pag-pour out nyo ng customer sa kanila, Lord. We give you praise, Lord. We give you honor. Thank you, Lord, for the healing of our sister Lani Compal. She was discharged last week from Plenal Effusion. Salamat po, Lord, sa healing, Lord. And
And from Pasha family, praise and thank you, Lord, for everything. My visa renewal, for Pastor Sunny, kay Jael, birthday ni Jael, and our 34th wedding anniversary this coming June 22, Lord. Truly, Lord, you're the author of marriage. Salamat, Lord, sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Kay Zed, Lord, thank you, Lord Jesus, for your love. Kay Zach, thank you, Lord, for my parents. And I love God. Sabi po, Lord, nung aming isang kids, Lord, isang kabataan po dito, Ama, nagpapasalamat sa inyo, Lord, sa inyong pagmamahal at pagpapala, Ama, Lord, sa kanilang buhay. Thank you, Lord, for another year for Sis Isabel Martinez from Multimedia Family and Ministry. Thank you, Lord, for the love, mercy, protection, and daily provision from Brother Mike and Amalia Simba. Thank you, Lord, for everything by Sis Eileen. And thank you, Lord, for good health and abundance blessings from Sis Kat and Sis Glenda. Thank you, Lord, for letting me pass the OSCE exam from Brother Chris Magsino. Tunay, Ama, nagpapasalamat kami, Lord. Tinataas namin, Lord, yung mga pagpapala na ito, Lord, mga kabutihan mo, Lord, sa aming mga kapatid. Lord, bagamat yung iba rito, Lord, hindi nakaabot, Lord, alam po namin, Ama, they really praise you, Lord. They really exalt your name, Lord, sa kanilang mga labi, sa kanilang mga puso, Lord, sa oras po na ito. Gayun din, Lord, sa oras po na ito, dinadalangin din namin sa inyo yung mga kapatid namin, Ama, na nangangailangan, Lord, ng panalangin, Ama. Lord, we have the confidence, Lord, as we approach you, Lord, sabi mo sa inyong salita, the confidence that we have, Lord, coming from you, Lord, na kung ano man, Lord, yung sasabihin namin, Lord, itataas namin sa inyo, whether petitions man or concerns, immediate man, Lord. You said, Lord, in your will, in your time, Lord, you will hear us. Right now, Lord, we lay down to you, Lord. We entrust to you, Lord. We pray for strength for our dear sister Lani Compal na nakikipag-battle, Lord, for cancer, breast cancer. We pray, Lord, for your mighty healing hands in your favor, Lord, to be upon her, Lord. May you touch her body right now. Pakita niyo po, Lord, na hindi lang kayo ang Diyos na nagpapagaling, Ama. Diyos na nagpo-provide, Lord. But ikaw ang Diyos na mabuti, Lord. Dakila, Lord, sa lahat at makapangyarihan, Ama. Sa Pasha family, Lord, they're praying for negative result ng kanilang yearly executive medical lab test. We pray, Lord, for your favor, for your provision, Lord, for your protection, Lord. Sa aming Pastor Sunny and Ate Gina, Ama. Kayo, Lord, ang magpapakita, Ama, Lord. Kayo, Lord, mismo, Lord, ang siyang magpo-provide, Lord. And your favor, Lord God, na maging maayos, Lord, yung mga resulta ng kanilang laboratory test. Gayun din, Lord, we're praying for smooth processing and approval ng renewal ng business license ng Yeshua and Company. Lord, kung paano mo, Lord, ipinakita sa aming mga kapatid na ito na posible, Lord, na magkaroon, Lord, ng opportunity magka-business dito, Ama. Kung paano mo, Lord, sa kanila, Lord, pinakita kung gaano ka, Lord, kabutit, ka-faithful, Lord. You will, again, Lord, papakita mo ulit, Lord, kung paano ka, Lord, kikilos, Lord, as they renew, Lord, yung renewal ng business license nila. We pray, Lord, for your wisdom and your will, Lord. May you lead, Lord, yung aming mga kapatid na ito, Lord, sa mga tamang tao. Praying for wisdom and guidance and protection in every decision kay Brother Mike and Amelia Simba. Even, Lord, financial provision and wisdom from Grace and Jovan. Please pray for Ate Josie and her family dahil nawala na sa pagkawala po ng kanyang kapatid na lalaki. We pray, Lord, for comfort, strength, Lord, and your provision, Lord. Alam namin, Lord, na malapit ka, Lord, dun sa mga nagdadalamhati, Lord, at nawalan naman. Kaya naman, Lord, sa oras po na ito, Lord, isang pamilya kami, Lord, tinataas namin yung mga kapatid namin ito. Yakapin niyo po sila, Lord. May you comfort, Lord, be upon them. And kay Jessan, pray, Lord, for job provision. Wala pong imposible sa inyo, Ama. Sinabi mo, Lord, sa inyong salita na lahat, Lord, ng lumalakad, Lord, sa inyong kalooban, Lord, sa inyong righteousness, Lord, you will bless, Lord. Blessed is the man who does not walk in the counsel of evil, nor sit, Lord, in the seat of the mockers, Lord, but his delights on the book of the law. Lord, ito yung delight namin, Lord. Ito yung nais namin, Lord, that we will experience, Lord, hindi lang, Lord, yung happiness, Lord,
but true joy, Lord, and contentment, Lord, sa buhay as we continue, Lord, to serve you. Salamat po, Lord, sa mga prayer concerns po na ito. Alam po namin, Lord, na sinagot niyo na po ito, Lord. And as we wait, Lord, hayaan mo, Lord, yung mga miracle niyo po, Lord. Pakita niyo po, Lord, sa amin, Lord, kung paano kayo, Lord, kikilos at pupuruhin namin kayo at sasambahin namin kayo. Gayon din, Lord, nagpapasalamat po kami, Lord, sa buong FCC, Lord, dahil meron po kaming tapat at mga faithful na tatay, Ama. Salamat po, Lord, sa buhay ng aming mga dakilang tatay, Lord, na nagmamahal, nagpo-provide, nag-aaruga at nagmamahal sa kanilang pamilya. Lord, patuloy niyo po sila, Lord, samahan at pagpalain, Lord. Even, Lord, as we hear your message tonight, Lord, from your servant, our dear Pastor Benji Masigla, God, we pray that your anointing, Lord, will flow from this place, Lord. Dito, Lord, sa silid na ito, Lord. Hindi lang sa silid na ito, Lord, kundi, Lord, sa bawat puso, Lord, ng mga tao, Lord, na dadalo, Lord, sa sambahan na ito, Lord. We pray, Lord, that we will go, Lord God, after the service, transformed, Lord God, renewed, Lord, edifying, Lord, punong-puno, Lord, ng pag-asa at pagmahal mo, Lord. Dahil alam po namin, kayo ang Diyos na sasama sa amin, Lord, today and forward. So, Lord, we just continue, Lord, to bless your name, Lord, because you are a great God, our Father in heaven. We exalt your name, and this is our prayer in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. And everybody say, Amen. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Where are you, Lord? All the earth, oh Jesus, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones they must sing. Hallelujah. We give you back all the glory and honor. Let's give our best clap offering to the Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, pakibati po ang ating mga katabi. Ngayon pong gabi ay isang special na gabi para sa atin pong lahat. Especially sa mga tatay, papa. Yan, di po ba? Kung napansinin po ninyo, yung mga nag-lead sa atin sa praise and worship, karamihan po doon ay mga ama or father. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay nila. At nakakatuwa na makita na yung mga tatay o mga papa or sila yung nagli-lead sa pag-worship sa ating Panginoon. So yun po, maraming salamat. I-welcome din natin syempre sa pagkakataong ito kung meron po tayong mga bisita o first-time visitors. Ayan, so meron po tayong 3. Let us please settle down po muna. Yan, parang medyo high energy ang ating mga kapatiran. Ayan, kapag tinawag po ang pangalan, maaari po sanang tumayo para ma-recognize po ng ating congregation. Jensen Maningo, invited po ni si Sheena Chio. Ayan. Sunod po, Genevieve Escaba. Ayan, at Lindon Escaba. Andito. Ayun.
So, praise God. Welcome po on behalf of FCC, Filipino Christian Church. Wini-welcome po namin kayo sa Friday Worship Celebration. Maaari na po kayong makaupo. Para po sa kaalaman ng ating mga bisita, yes po, ang ginaganap natin ay ang Friday Worship Celebration. Tagalog worship po siya. Nag-start po ng 7:15 p.m. At maliban po dyan, meron din tayong iba pang worship celebrations. Makita po natin sa screen. Saturdays, 10:15 a.m. Sa taas po yan, sa Main Hall 1. Every Sunday po, English worship celebration. So, mostly nagkikater po siya sa mga English speaking. Pero, syempre po, welcome na welcome ang mga kababayan natin. 1:15 p.m. po yan dito rin sa TEC Basement Hall. So, aside po dyan, meron tayong Tuesday prayer meeting, 8 p.m. At para sa mga kabataan o sa mga youth, meron din tayong Counterflow Youth Worship Celebration, Saturday 10:15 p.m. a.m. din po naman para sa kanila. So lahat ng ng edad, meron po tayong mga services. So praise God po. Muli, isang palakpak po sa ating mga bisita. Thank you, Lord. Sa pagkakataon pong ito, let us watch po ang ating video announcements. Manggagaling po sa prayer ministry, Wittich Ministry, Mission and Evangelism, and Men's Ministry. Beloved friends, greetings in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. My name is Aubrey, and I serve as the senior pastor of the Evangelical Community Church of Abu Dhabi. I also serve as one of the representatives on the board of trustees that oversees the Evangelical Church Center where all our churches meet. We have exciting news from the board of trustees concerning our church center, and we want to appeal to you and invite you to partner with us in the endeavor that we believe the Lord is leading us to do. This plot of land on which our churches meet, where this building is built, was granted graciously by His Highness Sheikh Zayed in 1990. It was a marvelous work of God's providence and grace which led to the giving of the land and the building of the first evangelical church building on this site. Then as churches began to multiply and the congregations began to increase in size and number, our predecessors saw the need for a full-scale renovation and reconstruction of the church center to accommodate the needs of the churches and the sizes of the congregations. And so at the end of 2009, the current church building in which we meet was completed and inaugurated. And ever since then, for 15 years, our churches have been using this center to proclaim the gospel to the glory of God. 15 years have come and gone, and
we are seeing that this center has been well loved and well used, which means that it is really in need of a facelift and of several renovations to serve our churches well for the coming years. So the Board of Trustees has arrived at the conclusion that the time is ripe now for upgrades and renovations to be made on the ground floor of the Evangelical Church Center. As you can see, some of our halls are quite tired and the aesthetic is outdated. They really need some refreshing and upgrading in order to serve our churches well for the coming years. With this in mind, we have decided to go ahead with a full-scale renovation of Main Hall 1, Main Hall 2, the ground floor bathrooms, and the foyer at the Evangelical Church Center. We believe that these upgrades will be both aesthetic, it will improve the lighting in our halls, it will also be functional, it will improve the acoustics of the halls, especially the acoustics of the foyer, where we sometimes are struggling to talk because there's so much noise and echo in there at times. This will improve all of the acoustics so that we can hear ourselves better, both in the halls to serve preaching and singing, as well as in the foyer to serve fellowship and conversation. Moreover, we also hope that these upgrades will improve airflow in the halls, helping us to achieve better temperature control for our gatherings. We plan to begin these upgrades in the summer when the congregation is at a low ebb, and we will be working hard to ensure that all the congregations' bookings are accommodated in various ways. It might be a little bit of an adjustment for a few months while Main Hall 1 is being renovated, and then again when Main Hall 2 is being renovated. But we hope that all of the development and renovation will be completed by the end of the year. The budget for this project is 3.97 million dirhams, and we have highly reputable and established contractors working with us on the project. The Board of Trustees is using the reserves, the financial reserves of the Evangelical Church Center to furnish 2 million dirhams for the expenses related to the project. But we want to give the churches the opportunity to partner with us in this work by taking free will offerings and collections from your congregations to meet the goal of the remaining 2 million dirhams that will be needed. So friends, we want to appeal to you, dear brothers and sisters, churches that meet in the Evangelical Church Center, that you would generously give as the Lord leads towards this work. We want to do this work to the glory of God and to hopefully serve our churches and future generations of believers well for the next decades to come. And so we hope that you will partner with us and pray with us and work with us to see this accomplished. God bless you. Praise God po sa ating mga announcements. Parang na-excite po ba kayo dun sa nakita ninyo? Di ba? Parang masyado na siya maliwanag. So, yun po. Salamat sa ating mga announcements at sa mga activities ng ating church. May I request everyone to please stand in reverence to God's Word. Let's open our Bible to Nehemiah chapter 4, verse 14 and 17. I'll be reading in NIV, or New International Version. And it says, "After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, 'Don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives and your homes.' 17, who were building the wall. Those who carried the materials did their work with one hand and held a weapon in the other." Praise be to God for the reading of His Word.
Salamat, choir, sa isang majestic medley na mga awit. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Noong nakaraang June 12 ay matend ako sa isang Philippine Independence Day celebration sa Philippine Embassy. Sinamahan ko yung akin pong apo na umawit doon sa Philippine Embassy. At salamat sapagkat meron tayong celebration ng 127th anniversary ng ating Independence Day. Kaya sasabihin po natin sa atin pong katabi, maligayang araw ng kasarinlan, kapatid. Pag hindi mo nabanggit, pag nahirapan ka, Englishin mo na lang, oh? Happy Independence Day. Pag mukhang mas madali kaysa kasarinlan. Yun ang batian namin dun eh. Kaya kung nahihirapan kayo, kalayaan na lang. At yung kaya naman, Happy Independence Day po natin. Okay. Paalaala po mga kapatid, pero bukas, next Saturday, ang atin pong main hall 1 ay i-renovate na. At yun pong main hall 2 ang magiging available. So ang atin pong worship celebration ng Saturday ay gagawin po natin sa main hall 2. Ang youth naman ay dito po sa atin pong basement hall. Sana din po ay maging kabahagi po tayo. Alam ko na matutugunan yung mga malaking pangangailangan ng The Evangelical Church. At ito'y tinugunan ng ating Panginoon, nasa bulsa na lang ng katabi natin yung ating pong ibibigay. Kaya sabihin naman nasa kaliwa at nasa kanan, nasa bulsa mo pala, kapatid. Yung pagpapatapos. Yung pagpapatapos ng ating pong gawain. Okay. Bago po ako magsimula ng ating pong mensahe, magbibigay lamang po ako ng ilang paunawa o paglilinaw. Ang mga larawang ipakikita ko ay ginawa gamit ang artificial intelligence para lamang sa layuning paglalarawan at malikhaing paggamit na pantulong upang maunawaan ang mensahe. Hindi ito ginawa para linlangin o dayain ang sinuman. Hiningi ko din ang kaukulang pahintulot ng mga nasa larawan upang ito ay aking gamitin sa mensahe pong ito. Father's Day po natin ngayon. Kaya meron po tayong photo booth. Pagkatapos ng ating pong worship celebration, pwede po tayong magpa-photo booth. At meron din po after ng ating pong mensahe ngayon, ay meron din po tayong kaunting sorpresa para sa mga kalalakihan po natin. Ang napili ko ay kay Nehemiah. Ang tanong ay, bakit kay Nehemiah? Alam naman natin ang istorya ni Nehemiah. Ito ay ang rebuilding of the wall of Jerusalem after 70 years of captivity. Pero meron pa ako nakita na mga principles. Doon sa history na yon ay meron pang mga history o kasaysayan at na pwede nating mga principles na pwede nating i-draw bilang celebration ng ating pong Father's Day. Pansinin po natin ang ating pong key verse sa 14 and 17. After I looked things over, sabi ni Nehemiah, I stood up and said to the nobles and officials and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember, the Lord who is great and awesome, and fight for your families. Tingnan po ninyo, Tingnan po ninyo. Kung sino yung sinasabihan. Tingin ko, mga tatay ito eh. Mga tatay ito. Kasi sabi, fight for your families, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Kasi under attack sila ni Sanballat at ni Tobia. At kumuha ng mga alagad yung dalawang yun para atakihin at pigilin ang pagtatayo ng wall of Jerusalem. Ngayon, sabi ni Nehemiah, in-encourage niya, hindi, ipaglaban ninyo ang inyong mga pamilya, ang inyong sambahayan. Pagkatapos sa verse 17, those who carried materials did their work with one hand and held a weapon in the other. Medyo gamitin po natin ang ating mga biblical imagination. Yung mga nagtatrabaho, normally, ang mga hawak niya po yan, mga pantrabaho. Pero ito iba eh. Ang nakalagay, sa isang kamay, ay yung weapon, yung pantrabaho, o yung gamit nila sa pagtatayo. Pero nasa kabilang kamay nila, ay yung weapon, o yung sword. Kaya sabi ko kay AI, mag-generate ka.
paliwanag mo sa akin, i-generate mo ang picture nitong Nehemiah chapter 4, verse 17. At ito yung mga lumabas, mga kapatid, na mga picture kung paano i-generate ng artificial intelligence. Yung mga nagtatayo ay mayroong gamit sa kaliwa at yun namang, meron namang naka-ready sila sa data. Yung iba ay nandirito yung kanilang sandata, pero ready sila makipaglaban anumang oras dumating ang atake. Ito pa ang ating pong mga larawan na nakuha. Ang layunin po natin sa mensahe pong ito, ang FCC, ang mga tatay ng FCC ay magkaroon ng dual role. Katulad nito, builder and defender ng family. Meron tayong mga bagay ng obligasyon, na role sa ating pong pamilya. Meron tayong itatayo. Mga builders tayo. At hindi lamang tayo basta builders. Mga warrior, defender. Ipagtatanggol natin ang ating pong pamilya at ang ating pong sambahayan. Siguro magsisimula dito sa mga taong ito. Kayo na po ang bahalang mag-identify kung sino-sino itong mga ipapakita ko. Kayo na po ang bahalang mag-identify kung sino po yan. Medyo ginawan lang po natin ng konting face blending po. At ito pa po yung dalawa. Kayo na po ang bahala kung sino po yan, mga kapatid. Pero palagay ko, hindi kayo magkakamali. Talaga si AI, hindi siya accurate. Hindi siya accurate. Pero ito, mga kapatid, tingin ko, hindi kayo mag-aalangan kung sino itong pang-apat na to. Hindi kayo mag-aalangan, ano? Nagtaka ako eh. Bakit yung iba kong mga kasamahan pastor? Sabi ko, parang hindi masyadong malapit ang kanilang mga picture. Pero ako, napapalapit yung edad ko kay Nehemiah. Sabi ko, mukha accurate. Mukha tama, mga kapatid. So, gawin po natin. Mag-aral po tayo. Is there a father in the house? Ito po yung atin pong pag-aaralan. Ito ay panawagan, hindi ni Nehemiah. Ito ay panawagan ng ating Panginoong Diyos. Challenge ng ating Panginoong Diyos sa bawat isang pamilya. A call for godly fathers to rise up as builders and defenders of their family. Isang panawagan mula sa atin pong Panginoon. Meron po tayong 5 na makikita na katangian ng godly father na mayroong dual role na ito. A father who recognizes the enemy's attack on the family, a father who stands with courage, a father who remembers the Lord, a father who fights for his family, and a father who builds and guards. Magsimula po tayo. A father who recognizes the enemy's attack on the family. Sa ating talata, meron nakalagay, they all plotted. At tinutukoy dito ay si Sanballat at si Tobiah. They all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up the trouble against it. Ang naging response ng mga manggagawa, itigil yung trabaho dahil natakot sila eh. Anytime pwede silang patayin eh. So anytime, pwede silang sugurin. So ang ginawa nila, mga kapatid, nagtago sila. Alam niyo, sinatawag po namin, bahag ang kanilang buntot. Ganun na nangyari po sa kanila. Kaya in-encourage sila ni Nehemiah. In-encourage sila na magpatuloy sa kanila pong pagtatayo ng Wall of Jerusalem. Alam ninyo, mga kapatid, dapat maintindihan ngayon ng bawat isang father, na isang tahanan, na ang pamilya po natin ay under attack. Pag hindi mo in-recognize yan, pag hindi natin inano po yan, tinanggap po natin, hindi tayo magiging handa. Hindi mo paghahandaan. Basta hindi naman kami under attack. No, ang tinutukoy ko, hindi po yung mga akyat bahay. Ang tinutukoy ko, mga kapatid, hindi po yung civil war. Ang tinutukoy ko po, mga kapatid, spiritual attack ng kaaway sa atin pong pamilya, sa atin pong sambahayan. Meron nagsabi, ang family daw is always in constant attack, spiritually, morally, emotionally, even relationally, lahat po ng anggulo ng ating pong pamilya ay pwedeng pasukin ng kaaway. Kaya kinakailangan ma-recognize po natin yan.
Just as Nehemiah's enemies try to sabotage the rebuilding, Satan's attack families today with, tiningnan ko yung 4. Number 1, division. Pagkakahati-hati ng pamilya. Mga magkakapatid, hindi nagkakaintindihan. Sa amin, no? Sa lugar po namin, Cavite, magkakapatid, nagpapatayang kapirasong lote. Alam niyo yan. Hindi ko alam sa lugar ninyo. Pero meron ako mga nalalaman, meron ako mga kasaysayan na nakikita po yung kapirasong lote. Kapatid mo, papatayin mo. Mga magulang sa anak, mag-asawa, division in the family. Mga kapatid, mga tatay, pakiusap lang. Bantayan po natin yung ating pong sambahayan. Dapat ma-recognize po natin. Inaatake na ng diablo yung pamilya ko. Tayo ka! Pakipaglaban mo. Ano magbawalang bahala ka na lang? Pababayaan mo na lang? Ang paghahanda, mga kapatid, sa atake ng kaaway, hindi po yung pag malalaki na po ang anak ninyo. Paliliwanag ko po sa inyo mamaya yan. Yung instruction. Bata pa lang, Pastor, kailan ko dapat turuan yung aking mga anak? Sabihin, tatanungin kita, ilang taon na yung anak mo? 2 taon. 2 taon ka nang huli. 2 taon ka nang huli. Bata pa lang, ang anak mo, pwede mo nang turuan. Hindi yung tuturo ng computer, hindi yun. Meron kanya-kanya antas ng pagtuturo sa mga bata at sa paghahanda sa mga bata. Deception through values and worldly ideologies. Open na open, mga kapatid, ang social media. Minsan nakakala natin, binabantayan natin ang ating pong mga pamilya against outside attack. No, nasa loob na pala ng pamilya mo. Nasa loob na pala. Nasa computer. Hawak na pala ng anak mo. Nasa gadget na. Yung atake ng kaaway. Nilalason yung anak mo. Ng iba't ibang mga ideologies. Alam niyo mga kapatid kung bakit medyo ako ngayon dito? Dahil tinatalakay po namin ito sa house or home. Galing kami dito ngayon. Tinatalakay po namin yung 6 and 7. Napaksa ng house or home. Napapasok ng kaaway, napapasok ng diablo, hindi mo napapansin. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos bilang mga ama. Kung paano po natin babantayan ang ating pong pamilya. Distraction, masyadong busy. Masyadong abala na sa trabaho. Misplaced priorities. Ang akala natin, yung mga mahalaga, hindi ko man sinasabi hindi mahalaga, yung kinabukasan ng ating mga anak, yung kanilang karir. Mamaya pakikita ko sa inyo, mayroong mas mahalaga kaysa sa karir. Mayroong mas mahalaga kaysa sa karir. Minsan, pinaghahandaan natin, mga material na bagay, mga kapatid, ginawa ko pong lahat yan. Pero wag mo namang pababayaan yung priority. Yung pinaka-priority. Yung spiritual needs ng iyong pamilya. Destruction to sin, compromise, and spiritual neglect. Kung kaya po, mga kapatid, fathers must be spiritual discerning. Yung pong tingnan ninyo, yung message, Fathers must be spiritually, wala po akong kinalaman dyan, Fathers must be spiritually discerning and proactive in guarding their homes. Dapat daw po, mga kapatid, magkaroon tayo ng spiritual discernment. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be on alert, be sober. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Yan ang kaaway. Kalaban po natin spiritual Diablo. Gumagala po yan. Tinitingnan ko paano wawasakin ang ating pong pamilya. Sapagkat yun lang naman ang kanyang gusto Kill, steal, and destroy. Wawasakin po niya sa iba't ibang pong kaparaanan. Sa Ephesians chapter 6 verse 12 then, our struggle is not against flesh and blood. Kalaban po ng ating pong pamilya ay hindi po mga sabihin natin, yung mga third party, hindi yan. Mga effect na lamang po yan, pero mayroong underlying problem sa loob ng pamilya na dapat po nating i-address.
Yan po natin ang pangalawa. A father who stands with courage. Yung hindi passive. Yun bang titindig? Kasi nakalagay dito, stand on your guard by families, armed with swords, spears and bows. Fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Kinakailangan daw mga kapatid, mga ama, na hindi magiging passive, magiging proactive. Na magsasabi, role ko to, responsibilidad ko, pamilya ko. Hindi ito responsibilidad ng tatay ko. Ako, pamilya ko to, akin to. Yun, ganun. Hindi ito responsibilidad ng kahit ng sino man. Ikaw ang accountable kay Lord. Yung mga anak natin, gift na galing sa ating Panginoon. Alam niyo pa mga kapatid kung ano ibig sabihin ng gift? Ibig po sabihin ng gift dito, stewardship. Stewardship, pinagkatiwala sa'yo. Time will come, accountable ka sa Panginoon. Ano ginawa mo sa mga anak mo? Ano ginawa mo sa pamilya mo? Ano ginawa mong pagtuturo sa iyong mga anak? Accountable po tayo sa ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan na a father who stands with courage. Sabi rito, many homes suffer not from the absence of a man, but the absence of spiritual leadership. Ito, nagiging problema. Okay, provider, given yun. Lahat tayo dito, pinoprovide natin yung pangangailangan ng ating pong pamilya. Pero wag natin kalilimutan, meron spiritual. Kaya nga tawag sa atin sa Pilipino, padre de pamilya. Padre. Ibig sabihin, father. Priest of the family. Ang mga tatay. Priest. Kinakailangan sila yung nangunguna sa spiritual, sa pagmumold ng spiritual ng kanila pong mga anak. Kung gusto mo mag-produce ng mga anak ng worshiper, maging worshiper ka muna. Ikaw muna, maging worshiper. Kung gusto mo mag-produce ng mga anak na prayerful, maging prayerful ka muna. Bilang ama. Dapat, bata pa lang yung mga anak mo, dapat nakikita na yan. Danas naman po namin. Ngayon may pinapalaki kaming apo, 8 months old. Alam niyo po ba mga inaantay namin yung mga milestone. Yung mga tinatawag na, Mano, bless. Kahit hindi pa niya lang iintindihan. Tinuturuan namin siya ng respect. Oh, apo, bless. Hindi pa niya alam yun, 8 months old. Pero hindi kami sumasawa ng pagtuturo. Kaya sabihin niyo sa akin, kailan tuturuan ng mga anak? Ay, pastor, pag nakakaintindi na ng bless, mga 6 years old, late ka na! Late na! Bata pa lang, turuan mo na. Ang iyong mga anak, ito ang problema sa ating sa mga pamilya, sa ating mga sambahayan. Psalms 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Sabi dito, maging sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, wala tayong dapat katakutan bilang mga ama ng tahanan sapagkat kasama po natin ang atin pong Panginoong Diyos. Maganda yung isang quotation, sabi ay ito, a warrior father doesn't retreat in fear. He rises in faith. Hindi siya umatras. Stand up siya. At handang ipakipaglaban ang kanila pong pamilya. Siguro inaantay ninyo, hindi yung susunod na point. Ang inaantay niyo, susunod na picture. Ano? Alam ko, mga ligaw ng bitukan ninyo, mga kapatid. Sino kaya susunod? Okay, tingnan po natin ang pangatlo. A father who remembers the Lord. Ang tatay na inaalala ang ating Panginoon. Yun ang nakalagay sa ating talata. Sabi, then as I look over the situation, I called together the nobles and the rest of the people and said to them, don't be afraid of the enemy. Remember the Lord. Remember the Lord. Alalahanin niyo ang Panginoon. Bakit nila dapat alalahanin ng Panginoon? Sapagkat sa yung source, sa Kanya manggagaling eh. Sa sarili mo, hindi mo kaya palakihin ng 4 na mga anak. Hindi po namin kaya. Robor kami sa pagpapalaki sa mga anak. Wala po kasi eskwelahan eh. Walang eskwelahan. Meron po ba kayong nabalitaan na eskwelahan ng mga magulang? Wala.
yung lang pagpapalaki natin sa ating mga anak, minamahal na lang po natin yan eh. Kaya mapalad kayo sa FCC. Tinuturo po namin ito. Hindi ko lang alam bakit hindi umattend yung iba. Samantalang, libre naman yan. Pag mayroong mga seminar tungkol sa parenting, mayroong mga seminar tungkol sa couple, atinan niyo po yan, mga kapatid. Sapagkat malaking bagay po para sa atin pong pamilya, para po sa atin pong sambahayan. Sabi ganun dito, dapat malaman natin, maunawaan natin, ng ating kalakasan, this is the source of our strength and the strategy. Nehemiah reminded that the people to focus on God, not on the threats. Ang tingnan po natin yung mga magulang natin, yung mga tatay tayo, hindi tayo sa ating sariling lakas, hindi tayo sa trabaho natin, hindi tayo sa mga bagay na pwede po nating asahan, material na bagay, sapagkat lahat ng yan pwede pong mawala. Pwede pong mawalan lahat yan. Pero ang ating Panginoong Diyos, ang grasya ng ating Panginoon, sapat upang tugunan ang ating pong mga pangangailangan. A father must constantly realign his heart to God and draw strength from God. Napakaganda na mayroong mga ama ng tahanan na hindi nahihiyang makita ng mga anak na nagpe-pray. Na hindi nahihiya na nakikita ng mga anak na nakaluhod at nananalangin. Na hindi nahihiyang ipakita sa kanilang mga anak na humihingi ako ng tulong sa Diyos, anak, dahil sa sarili ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ito ang mga godly father na kailangan natin. Remembering the Lord. Inaalala ang ating pong Panginoon. Spiritual headship begins with submission to the Lord. Maganda yung sa Proverbs, sabay-sabay nga po nating basahin. Proverbs 1 to ready, read. Lahat po ng babae, Psalms 112, 1 and 2. Pakibasa po ninyo. Alam niyo, kine-claim ko to eh. The generations of the upright will be blessed. Yung bang kahit wala ka na, alam mo na yung susunod mong henerasyon, yung aking mga anak, yung aking mga apo, kung di ba dumarating ang ating Panginoon, pagpapalain ang ating Panginoon. Paano mangyayari yun? Kapag ginawa ko yung part ko. Kapag ginawa ko yung parte ko, na idedepende ko sa ating Panginoong Diyos. Ang lahat. Ito na. If the father, natatawa tuloy ako. Nasobra ng muscle to. May consent po lahat yan. Ha? May consent na. If the father loses his devotion to God, the family will lose its direction. Baka matandaan yung picture. Basahin nyo nga po, mga kapatid, yung quotation. Yung quotation nga po, basahin natin. Want to ready read? Yan, ano natin yan, tandaan po natin yan. Pagka nawala yung ating devotion sa ating Panginoon, ang tendency po niya, hindi tayo maasa sa Diyos, ay mapapariwara po. Isa na lang. Number 4, a father who fights for his family. Ito naman, mga ipinakikipaglaban ang kanila pong pamilya. Kasi yun ang sinabi, ulitin lang natin. Then fight for your brothers, your sons, your daughters, and your wives, and your homes. This is not a physical violence, but a spiritual warfare. Hindi po tinutukoy nito ay ang, Pastor, sino ba yung mga kalaban ng pamilya namin? Yung ibang lahi, yung ibang mga hindi yun ang kalaban. Hindi, spiritual warfare po yan. Kung kaya, dapat nakahanda ang bawat isang ama ng tahanan kung paano pakikipaglaban ng kanila pong sambahayan. 1 Corinthians chapter 6:10, nakita po dito ng kalaban natin na hindi po laman at dugo. Be on your guard, stand firm in faith, be courageous, and be strong. Tingnan lang natin ang Nehemiah chapter 3. Yung 4 na talatang ito. Sa 3:10, 23, 28 and 29, 3:30. Tingnan natin ang mga highlighted. Ang nakalagay, ganito.
Pag binild mo, yung naka-assign na builder, mga kapatid, sa tapat ng bahay niya. So, itong wall na ito, yun ang bibuild mo, yung tapat mo. O yung malapit sa'yo. Kasi nakalagay dyan, sa 3:10. Jedediah, son of Harumat, repaired opposite his house. Ganon din sa 23, in front of their house. Sa 28-29, each opposite his own house. Opposite, leaving his quarter. Tanong, ano logic nito? Ano logic nito? Siguro sabihin, pastor, parang hindi na siya magbabiyahe. Totoo naman. Walang problema. Pero meron akong nakitang dalawang dahilan. Kung bakit ang i-repair mo, mga kapatid, ang implication nito o significance nito, kung bakit i-repair mo yung tapat mismo ng bahay mo. Number one, sisiguraduhin mong matibay yun. Pag yun, nagiba, sino ang unang papasukin ng kaaway? Pamilya mo. Pag medyo hindi strong yung pagkakabuild mo, pagkaalam kong ganon, pamilya ko, sapagkat konting butas lang, pwede pasukin ng kaaway. Kung ginamit mong pagtatayo paste, kung nagtitipid ka, nag-aapura ka, hindi mo pinag-igi. Pagdating ng kaaway, ang unang matitibag, yung tapat mo, at ang unang papasukin, mga kapatid, pamilya mo. So anong gagawin mo? Logic lang. Siyempre, pagtapat ko yan, mga kapatid, the best materials ang gagawin ko dyan. Pinakamatibay ang gagawin ko dyan. Yun ang nakita kong unang significance nito. At ang pangalawa, mga kapatid, personal responsibility. Akin to eh. Pamilya ko to eh. Yun ang ibig sabihin yan. Nakasalalay dito yung future ng pamilya ko eh. Yun ang pangalawa na nakita ko. Ang bawat isa, so anong point natin? Ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay mayroong kani-kanyang responsibilidad. Hindi ko responsibilidad yung pamilya ng ibang tao. Hindi ko responsibilidad na katulad ng responsibilidad na ibibigay ko sa aking pamilya, yung responsibilidad sa kapatid ko, kanya yun. Pamilya niya yan. Pag-aralin mo yung anak mo, pakanin mo yung asawa mo, pakanin mo yung anak mo. Ba't aakuin ko yan? Meron akong binibuild. Yun ang point ko, mga kapatid. Na kinakailangan maging responsible tayo. A father fight for his own family. At ang significance nito, pag-iigihan mo at paghuhusayan mo. Tingnan po natin ang pang-5. Ito po tayo magwawakas. A father who builds and guards his family. Both. Ano pastor mas matimbang? Both yan. Parehas yan. Binibuild mo at binabantayan mo ang iyong pamilya. Work with one hand and the other held a weapon in the other. Tinignan ko ang 2 Timothy chapter 3, 1-5. At ang nakita ko, mga kapatid, yung realidad ngayon eh. Tingnan niyo po ito, kung ano po nangyayari. Dapat mo malaman na sa mga huling araw, mula noong isulat po ito, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, last days po yan, hanggang sa pangalawa niyang pagparito. Ito mangyayari. Kaya tayo ay nasa parte ng mga huling araw. Dapat mo malaman sa mga huling araw, darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Tanong, nakikita na po ba natin ito? Opo, pastor, tingnan natin. Nangyayari na po yan. Building. Alam niyo mga kapatid, kung ano yung dapat nating i-build sa atin pong family na higit kaysa kanilang career, alam niyo po mga kapatid, character. Yung character nila. Ito kasi tungkol sa mga character eh. Tungkol po sa mga character. Okay, build mo ang career ng anak mo, aralin mo sa magandang paaralan, ganda nun, maganda yun.
I-build mo yung kanyang future, bigyan mo ng mamamana, bigyan mo ng lahat, okay yun. Pero pag ang karakter niyang mga kapatid ay liko, naku, sasabihin ko sa inyo, hindi magiging maganda ang kinabukasan yan. So dapat sa loob ng tahanan, ang mga tatay nagbi-build ng karakter ng ating mga anak. Minumold natin ang ating mga anak. At kapag ka na-build na ang kanila pong karakter, na-mold na ang kanila pong karakter, gagarantihan ko po kayo mga kapatid, pwede mo na ipikit ang mata mo. Magiging maayos ang iyong mga anak. Tinignan ko kung ano yung, ang sabi rito sa Ephesians chapter 6 verse 4, Fathers, do not provoke. Ito yung paraan ng pagtuturo sa mga anak. Tinalakay namin ito sa lesson 7. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Yan ang gagawin mo sa iyong anak. Palalakihin mo, ino-nurture mo mula sa ating pong Panginoon. Tinignan ko kung ano yung mga bagay na dapat nating i-build sa ating, mga karakter na dapat i-build natin sa ating pong mga anak. Merong 10 pero hindi ko na ma-expound. Maikli na po ang aking pong oras. Baka bukas ko na lang ma-expound. Build natin ang kanilang karakter. Build natin to sa pamamagitan ng instruction that comes from the Lord. What character does godly father needs to build and nurture in his children? Pakita ko na po lahat. Ginawa ko, pumili lamang ako ng 7 base doon sa 2 Timothy chapter 3. Love for God. Siguraduhin po natin, mga tatay, yung anak po natin ay mai-inlove kay Lord. Gagarantiyan ko po kayo, pagka ang anak mo, na-build mo, na may pagmamahal sa atin pong Panginoong Diyos, lahat susunod na. Lahat. Mahal niya si Lord. Magiging obedient siya. Pag-aaralin niya, i-worship niya si Lord, kakausapin niya ang ating Panginoong Diyos. Matututo siyang magmahal sa kanyang kapwa. Bakit? Yun ang gusto ni Lord. Iba po ay integrity and honesty. Ito, bigyan ko na lang ng diin itong respect for authority. Kasi nakalagay doon, mga suwail, mga lapastangan. Baby boomers po ako. Mga tatay po namin pag natutulog, kilos namin parang pusa. Hindi po kami nag-iingay. Hindi po kami nag-iingay. Baka magising si tatay. Dahil pag nagising si tatay, sinasabi ko naman, ahambalusin ka. Ganyan po kami noon. Ganyan po namin irespeto ang aming pong mga magulang noon. Respect for authority. Dapat matutunan ng ating pong mga anak po yan. Ngayon hindi. Mga anak ang gumugulpi sa magulang What is this, my friend? Sabihin niyo kung mali ako. Hindi pwede yun. Sa bahay pa lang, alam mo kung sino dapat katakutan. Dahil time will come, pag malaki na yan, mga kapatid, wala nang ire-respect na authority yan. Hindi niya natutunan sa bahay Hindi natutunan ng mga magulang. Sa bawat isa niyan, pwede kong i-expound, pero hindi ko na screenshot nyo na lamang po at pag-aralan sa nakalagay sa Biblia. Lahat po ng yan ay i-build po natin sa atin pong mga anak. Yung kanila po mga karakter. Ito na yung huli. Hindi po yan yung text. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, ready, read. Hindi daw tatamad-tamad ang mga father, ang mga active father, kundi siya ay
busy sa proactive. Ginagawa niya ang lahat ng paraan sapagkat minumol niya ang hindi lamang future ng kanyang mga anak, yung future ng generation. Conclusion po natin, panawagan ng Diyos, is there a father in the house? Father na magiging builder, father na magiging defender, father na magiging warrior, na ipagtatanggol ang kanyang pamilya laban sa lahat ng atake ng kaaway. Nire-recognize niya ang reality na merong kaaway. Inaalala niya ang ating Panginoon. Handa niya ipakipaglaban ang kanyang pong pamilya. Both builds and guards, and a father who leads with integrity. Let's not just be a man in the house. Let's be fathers for the house. One prayer po natin. Lord, raise up fathers who will stand in the gap. Teach us to build our homes with wisdom and guard them with your word. Help us to lead with courage, serve with humility, love with passion. May every father rise as a warrior, faithful to you, and fierce in protecting his family. In Jesus' name. God bless us all. Happy Father's Day po. Praise God. Salamat sa Panginoon sa ating napakinggan na napakalaman na mensahe. Salamat sa buhay ni Pastor sa mensaheng ibinahagi sa atin sa gabing ito. May I call on the ushers, please? Our offertory verse taken from Deuteronomy chapter 16, verse 17. And it says, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Let us continue worshiping the Lord to our tithes and offering. Praise. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we only wanna hear your voice. We're hanging on every word. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we wanna know you more and more. We're hanging on every word. Spirit of the
everything else can wait. Spirit of the living God, Spirit of the living God, come now and breathe upon our hearts. Come now and have your way. You are welcome here. Oh, your glory, God, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Please stand for the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po yumuko at manalangin. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude, acknowledging that every good and perfect gift comes from you, Lord. As your word remind us in Deuteronomy 16 verse 17, we are to give in proportion to the blessings we have received. Lord, you have been faithful. You have sustained us, provided for us, and poured out your grace in countless ways, Lord. So now, in obedience and with joyful hearts, Lord, we offer back to you a portion of what you have entrusted to us. Lord, may this gift be used to build your kingdom, to meet the needs of others, and to bring glory to your holy name, Lord. Father, teach us not to give out of obligation, but out of love and reverence. Father, may we always remember that generosity reflects your own heart. Lord, bless these offerings and bless each giver. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Sa aming kaibigan, kakampi, kaagapay, kasangga at kanlungan, ito ay isang pagpupugay sa mga haligi ng tahanan. Pastor Benjamin Masiglat, makinig ka. Sa aking kabiyak na siyang pumupuna sa aking mga mata, tuwing ito ay maiyak. Saksi sa aking mga pighati at humihilom sa aking puso, pag tila ito ay nabiyak. Na tipong kaya mong pahintuin ang magulong mundo pag ang kamay ko ay iyong hawak. At tuwing ako'y nalulungkot, ikaw ang dahilan upang ako'y muling humalakhak. Sa aking asawa na laging nandyan at di nagsasawa, laging umiintindi at umuunawa, sa ating anak, isa kang mabuting halimbawa kung paanong umibig, magmalasakit, magkusang gawa. Hindi ko alam kung ilang beses ko itong nasabi, pero sasabihin kong muli, mahal na mahal kita palagi. Sa ama ng aming mga anak, ayun. Sa piling mo, kami ay panatag. Ang pagkatao mo ay parang punong kay tatag, na kahit anong mangyari sa pag-ibig mo, ang pagsasama natin ay hindi matitinag. Ito.
Sorry, mahaba pala. Malayo na rin ang ating narating at di man nating alam ang bukas. Basta't ikaw ang kapiling, wala akong takot na ito ay ating haharapin. Sa aking sandalan, sa aking pahinga at tahanan pag ang puso ay pagod at nahihirapan. Ang tinig mo ay sapat na upang ang isip ay malinawan at magkaroon ng pag-asa. Di ko maisip ang isang mundo na wala ka. Kung wala ka, sino ang magpapatahan sa aking mga iyak? Sino ang makikinig sa aking mga pangarap? Sino ang sakay magpapahalakhak kung wala ka? Di ba ang hirap? Sa aking mahal, ang makilala ka ay biyaya. Ang maging asawa ka ay tunay na pagpapala. Tunay na mabuti ang Diyos at ikaw ang sa akin ay binigay. Sa aking irog, Romeo Gonzalez. Asahan mong iibigin kita habang buhay. Sasamahan kita hanggang may hininga. Mananatili ka sa puso at isip hanggang may gunita. I love you, irog ko. Kay Pastor Sandy na wala dito, my husband Dre who do the laundry and who gives his salary faithfully. Saan ka man naroroon, huwag mong kalimutan ang entrega. Yes. Ako'y humiling at nagdasal sa Diyos ng isang kaibigan. Kakampi, kaagapay, kaaway ba? Kasangga at kandungan. Kasi Pastor Sandy pa siya wanted ka, the salary. Kaya't ang ibinigay sa akin ng Diyos ay ikaw, aking kabiyak, ama ng ating mga anak, aking mahalisius. Love you. Tayo naman, mga millennial. Dito ko, millennial ako eh. Gen Z, tayo na. Mga Gen Alpha. Okay na. Inaanyayahan po namin na tumayo ang aming mga magigiting na mga tatay ng tahanan. Yan. Pakitayo po. Pakitayo. Kakantahan po namin kayo. Hello.
Inaanyayahan po namin yung mga tatay sa bandang unahan. Pagpe-pray kayo maya-maya po ni Ate Doris. Okay, punta lang po tayo dito sa unahan, mga tatay, mga papa, mga daddy. I see God. Father's like the Father, the way He loves you. A father's like the Father, and He carries you through. I am my Father's daughter, as I'm loving another. See love from my Father in heaven. Through the eyes of my Father on earth. Through the eyes of my Father on earth. Through the eyes of my Father on earth. Na, tinatawagan po si Elder Doris para mag-pray. Sige po, extend po natin ang ating mga kamay sa ating mga tatay. Panginoon, maraming salamat sa iyo, dakilang Diyos Ama. Nagpupuri kami sa iyo sa buhay, Panginoon, ng aming mga tatay, ng aming mga lolo, ng aming mga father figure, ng aming mga uncle, Panginoon, at lahat ng tumayo upang, Panginoon, marating namin kung nasaan kami ngayon at patuloy na nagbibigay ng kalinga, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po sa buhay nila. Maraming salamat sa lahat ng sacrifice nila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon, Panginoon, na nag-iisa sila nalulungkot, Panginoon. Most especially, dakilang Diyos Ama, yung mga tatay, Panginoon, na malayo sa kanilang pamilya. Maraming salamat, dakilang Diyos Ama, na ikaw ang Panginoon, nakakasama nila, dakilang Diyos, sa gitna ng kalungkutan, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga tatay na walang sawa, Panginoon, na ginagampanan, dakilang Diyos Ama, yung kanilang responsibilidad upang buuin yung kanilang pamilya, Panginoon, na kahit ang hirap, dakilang Diyos, ngunit patuloy silang nagpapagal, Panginoon, upang mabuhay, Panginoon, ng maayos at marating ng kanilang mga anak, Panginoon, yung pangarap, dakilang Diyos, na nasa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga tatay. At sa aming mga tatay, Panginoon, na wala na rito. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa mga legacy na iniwan nila sa amin, dakilang Diyos Ama. Right now, Lord God, dalangin po namin, Panginoon, na i-bless mo ang aming mga tatay, Panginoon. Bless them with so much wisdom, O Lord God. Bless them, Lord God, enough para masustain, Panginoon, yung mga pangangailangan, Panginoon, ng kanilang pamilya. Upang dakilang Diyos Ama, patuloy pa rin silang lumapit sa iyo, Panginoon. But bless them with so much time, O Lord God, that they will trust you, that they will come upon you, Lord Jesus. Maraming oras, Panginoon, para manalangin at kilalanin ka, Panginoon. Lord, we pray, O Lord God, that they will trust in you, O Lord God, that they will not cling on their own understanding, O Lord God. But they will follow, Panginoon, kung ano yung nais mo, Panginoon, para sa kanila. Lord, ikaw lamang, dakilang Diyos Ama, ang susundin nila, Panginoon, upang matatagin, dakilang Diyos Ama, yung pamilya, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa kanila, dakilang Diyos. Patuloy, Panginoon, na i-bless mo yung kanilang mga trabaho, Panginoon. And we pray also, Lord God, yung mga tatay na naghahanap din ng mga trabaho, ibigay mo, Panginoon, yung trabaho, Panginoon, na para sa kanila, dakilang Diyos Ama. And we pray, Lord Jesus, na yung mga tatay din, Panginoon, na may sakit, bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalingan. Yung mga tatay, Panginoon, na nalulungkot dahil malayo sa kanilang pamilya, patuloy mo silang bigyan ng joy, ng
comfort mo sila, Panginoon. And we pray, Lord God, na patuloy, Panginoon, yung aming mga tatay na mag-build ng legacy, Panginoon, na iiwanan nila sa mga susunod na henerasyon, dakilang Diyos. Yung legacy of godliness, Panginoon. And we pray, Lord God, na patuloy, Lord, yung mga tatay na nagbibuild pa lang, Panginoon, ng family, magsimula na sila, Panginoon. Ipanalangin ang legacy ng nais mo, Panginoon, na iwanan nila sa kanilang buong pamilya, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa aming mga tatay. Patuloy, Panginoon, ang mag-raise ka pa ng maraming tatay, Panginoon. Dito sa FCC, Panginoon, maraming matatag, Panginoon, na mga tatay, dakilang Diyos na magsisilbi sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami at pinupuri kami namin, Panginoon, ang ikaw, dakilang Diyos, sa mahigit sa lahat. Dahil ikaw ang nagbigay ng halimbawa, Panginoon, kung paano maging isang ama, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong halimbawa. Nagpupuri po kami sa buhay ng aming mga ama, ng mga tatay na ito, mga father figure, ang aming mga lolo, Panginoon, mga uncle. Maraming salamat sa buhay nila, Panginoon. And we pray, Lord God, sa amin naman, Panginoon, na hindi lang itong Father's Day namin sila maalala, O Lord, kundi ma-recognize namin every day, Panginoon, yung effort, yung dedication, yung mga sacrifices, Panginoon, ng aming mga ama. Nagpupuri kami sa iyo at basbasan mo, Panginoon, ang buhay nila. Nagpapasalamat po kami sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Happy Father's Day po, mga tatay, mga lolo at mga father figure. Atin pong i-welcome yung atin pong mga panauhin, si Jessan, si Jennyville, at saka si Lyndon. Patayo lang po natin yung atin pong mga panauhin. Maraming pong salamat sa inyong pagdalo. At sa oras na ito, pagpe-pray lang po namin kayo. Paki-extend po natin ang ating mga kamay. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagdala kay Jessan, kay Jennyville, at kay Lindo na makasama po namin sa aming pong pananambahan. Even sa celebration na ito ng Father's Day, hindi po ito aksidente. Nawa, Panginoon, i-accomplish mo ang magandang purpose mo. At sa pangalan ni Jesus, pinagpe-pray po namin sila na anuman ang kanilang mga kahilingan, Panginoon, pakita mo na merong Diyos na mapagmahal na handang tumugon sa lahat ng aming pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po sa inyong pagdalo. May lalapit po sa inyo mga ushers. Sama lang kayo sa ating usher. Bibigyan lang namin kayo ng Bible. Pang-welcome namin sa inyo. At para makilala pa namin kayo pang mabuti. Okay, mga celebrants po natin. June 7 to June 13. June 7 to June 13. Sino ang pinanganak ng June 7 at June 13? May birthday. Punta kayo dito. Pagpe-pray namin kayo. Anniversary. Sino may anniversary? Dito rin. June 7 to June 13. Sige po, anniversary. Anniversary. Okay. Sweetos, Pabul, at saka Pasya. Anniversary? Anniversary. Puro anniversary ah. Birthday, sa may birthday. Okay. Paki-extend ulit po natin ang ating mga kamay sa mga kapatid nating sumapit sa kanilang kaarawan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kaarawan na pinagkaloob mo sa aming mga kapatid, dagdag na buhay. Alam namin, Panginoon, hindi lamang basta buhay ang nais mong maranasan namin, kundi kasaganaan ng buhay sa lahat ng areas ng buhay po namin. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na ito, nawa, Panginoon, patuloy mong baguhin ang kanila pong karakter sang ayon sa iyong naisin, Panginoon, at sa pangalan ni Jesus, hindi ka patapos sa kanila, aming Ama. Marami ka pa pagagawa, marami ka pang gagawin sa buhay nila. At sa naniniwala po kami, Panginoon, anumang kanilang pangailangan, ikaw ang magiging katugunan. Salamat din sa mga kapatid po namin, sumapit sa kanila pong anibersaryo. Salamat sa unconditional love
Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Na ito po, Panginoon, ang nagre-reflect sa kanila pong pagsasama. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga challenges na kanila pong nararanasan, hayaan mo, dakilang Ama, na ikaw maging kasama po nila, Panginoon. Itatawid mo sila, Panginoon, sa mga challenges na ito at lalo pa silang magiging matibay sa pagsasama po nila. Dalangin din po namin yung mga pangarap po nila, Panginoon, sa kanila pong mga pamilya. Yung pong plano po nila, Panginoon. Sila ang nagpaplano, subalit ikaw ang nagpapala ng aming pong plano. Nawa, Panginoon, sinasubmit namin sa iyong balalakalooban ng plano pong ito upang pagpalain mo, aming Ama. Dalangin po namin, Panginoon, na sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, i-bless mo sila, maging ang kanilang susunod na henerasyon sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy anniversary sa inyo. Happy birthday din. Okay, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tayo po ay manalangin at tanggapin po natin ang benediction. Lord, marami pong salamat sa iyo sa araw na ito. Salamat sa celebration ng Father's Day. Salamat din po sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa mga awit, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat naibsan kami, Panginoon, sa presensya mo. Alam namin kung meron mga dinala kami, Panginoon, nung kami pumunta rito, O God, na ilagay na po namin sa trono ng iyong biyaya, Panginoon, ang mga request na ito at ikaw magiging katugunan dito. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming samahan sa pagtulog po namin. Babantayan mo kami, Panginoon, maging sa kinabukasan sa aming mga worship celebration, Sunday worship celebration. So God, samahan mo nga po kami. Hawakan mo ang aking mga kamay upang sa pamagitan ng patataas ng aking mga kamay, padaluyin mo ang espiritu ng pagpapala. Ang may mga karamdaman ay yung bibigyan ng kagalingan. Ang nangangailangan, Panginoon, ng provision ng pinansyal, pagkakaloob mo ito, Panginoon. Ang nangangailangan ng healing ng relationship, Panginoon, i-heal mo. At anumang kanilang pangangailangan, ikaw magiging katugunan. Tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Lakpang po natin, Panginoon. God bless us all, mga kapatid. See you next Friday.